Ano ba yung ginagawa mo? Maintenance sa Matala hose, di ba bumabara ito katagalan? At ayan yung isa sa mga tanong ng ating mga kahabi. Nasagot na natin to noon pero medyo matagal na yun kaya ngayon ulitin po natin. Before po yan, update muna tayo dito sa ating mga alagang koi. Ito na po sila ngayon dito. Ito yung ating sangke. Yan po yung katawan niya. Tapos yung ating benigoy. Yan po yung mga kondisyon ng ating mga alagang isda po dito sa ating trapal pond. Ito yung ating Shiro Utsuri. Yan. Sakto sana itong tanong na to kahapon kasi nag-maintenance tayo ng Matala hose. Pero ngayon uulitin lang po natin. Pakita ko po sa inyo. Pero bago po yan, ano po ba yung purpose ng Matala hose or ng air diffuser? Bakit nilalagyan po natin yung ating koi pond? Isa din yan sa mga tanong nating mga kahabi. At kailangan po ba talaga maglagay ng ganyan? Di po ba pwedeng yun na lang yung output ng tubig? So yun mga kahabi, first ayan po ay di po oxygen yung binubuga niya. Yan po ay hangin lang po yung binubuga niya. Tapos yung flow sa itaas, yun po yung nagkikreate na dissolved oxygen para yun po yung kinukonsume na oxygen ng ating mga alagang koi. Di po yan mismo na yung bumubuga na yan na naglalabas ng oxygen. So yung iba kasi tinatawag po yan na oxygen. At yun din po yung alam natin noon nung di pa natin alam kung ano po ba talaga yan. So yun po yung hangin na binubuga niya nag-create ng water movement at yun po yung nako-convert into oxygen. Yun po yung explanation po dyan. Kaya po naglalagay tayo niyan. Part po yan ng isang koi pond na kailangan po talaga natin maglagay ng air diffuser or air stone or kahit anong water movement na pwede natin malagay sa ating koi pond. Isa po yung waterfall na yan or yung pond spillway na nakakabigay din ng or nakatulong din na magkaroon or mag-create na dissolved oxygen yung ating koi pond kasi na-create din po yan ng water movement. At kaya din naglagay ako ng maliit na pump dyan para din for water movement na din kasi mas madaming oxygen or mas madaming current movement dito sa ating pond, mas marami oxygen na makikreate at napaka-importante na mataas yung DO or dissolved oxygen ng ating koi pond para di mahirapan yung ating mga alagang koi kasi pag mababa yung dissolved oxygen ng ating koi pond, maraming effect na possible na tatama sa ating mga alagang koi. Isa na po dyan ay di po sila gaanong kumakain, yun nagpa-par po yung iba, lalo na po pag mainit yung panahon, kailangan po natin taasan yung dissolved oxygen or yung water movement sa ating pond kasi mabilis po yung maubos pag mainit po yung panahon. Kaya kadalasan nakikita natin yung mga koi kahit wala namang problema, nagpa-park po sila dun sa ilalim or sa gilid ng pond natin kasi nagko-conserve sila ng energy dahil konti na lang po yung dissolved oxygen na ating pond. Kaya yun, nagpa-park po yung iba tapos di na kumakain. Kaya napaka-importante ng mga ganyan na nilalagay natin sa ating koi pond to create dissolved oxygen. Kaya yun po yung sagot sa mga tanong ng ating mga kahabi. Kailangan po talaga ng ganyan, lalo na pag mga koi at malalaki na katulad nito, yung mga inaalagaan nyo. At kung gusto nyo po mapalaki yung mga koi ninyo, napaka-importante na kumpleto po yung setup ng inyong koi pond. Pero kung gusto nyo pong makita yung complete setup natin, kung paano natin ito ginawa, paano yan, paano to, lahat ng yan, meron po tayong complete video dito sa ating Wati channel or dito sa ating FB page. So check na lang po mga kahabi. So yan po yung explanation bakit kailangan po natin maglagay ng mga ganon, mga water pump, mga air diffuser, mga Matala hose para makatulong na ma-create na dissolved oxygen na kinukonsume ng ating mga alagang isda. So kailangan po talaga na meron po niyan kahabi. So kahabi, kung gagawa din kayo ng Matala hose or mag-assemble po kayo niyan, meron din po tayong video kung paano tayo gumawa niyan. Mas maganda punta kayo sa ating YT channel dahil meron tayong iba't ibang setup or forma na ginawa po sa ating Matala hose, lalo na po kung malakas po yung inyong aerator na gamit. Meron po tayong design na pwede nyo pong pag-ipilian dun sa ating YT channel kung ano po yung magiging forma niya. May dalawa po yung bilog, may pa-cross, depende na po yan kung gaano din po kalakas yung inyong pump kasi pag malakas yung air pump po ninyo, mas mapapagana nyo po yung mas madami na Matala hose. Yung sa atin dyan ay isang ring lang po yung ginawa natin para dito sa setup po na to kasi yun po yung kaya ng ating air compressor na Rizan 46 watts. So ngayon ano po ba yung palatandaan na kailangan na nating i-maintain or gawin yung maintenance sa ating Matala hose? Napaka-simple lang din po ng sagot po dyan kahabi. Observe lang po natin. So pag bagong gawa natin yung ating Matala hose, kung gaano po siya kalakas yung buga po niya, observe niyo po niyan, tandaan niyo po yan kasi pag laon, pag tumagal-tagal,
at nabarahan na po ng mga lumot yung matala hose, hihina po kasi yung nakikita nyo na bubbles dyan or yung flow ng tubig or ng hangin. Kaya pag na-observe nyo po yan, mga ilang weeks siguro or ilang buwan, depende po sa production ng lumot sa inyong koi pond, depende po kasi yan. Kaya pwede na nyo pong linisin, tanggalin nyo po at check nyo kung napadami na ng lumot, pwede nyo po yung linisin. So yun po yung ginagawa natin na palatandaan. Pag humina na po yung buga ng hangin dyan sa ating matala hose, chine-check na po natin yan. Lalo na po ngayon na mainit yung panahon, sobrang bilis ng paglumot po niya. Kaya kailangan po talaga nating maintenance para di mahirapan yung compressor po natin. So kailangan po talaga yung linisin para di po kayo palit ng palit. Minsan kasi pag di po natin yan na may maintenance, di po natin nalilinis, kailangan na po talaga nating palitan ng matala hose. So para di po tayo palit ng palit, kailangan po nating regular na maintenance at nililinisan yung matala hose. Napakabilis na naman po niyang linisin. So ayun, pakita ko po sa inyo. Ito po yung ating matala hose kahabi, oh. Kakalinis na kasi natin kahapon, pero ito may madami na namang mga lumot. Kita nyo naman yung bato dito na ginawa natin, oh, na pampabigat. Sobrang kapal na lumot niya, no? Ayan, oh. Yan. So ito yung ginawa natin na setup, napakasimple lang siya, guys. Isang 1 meter na matala hose, yung maliit, dalawa po kasi yung size niya. Ito, tapos yung mas malaki po dito. So ito yung ginamit natin kasi ito yung mas kaya ng ating pump. Mas malakas yung buga ng hangin compare po dun sa malaki yung i-install po natin. Kaya ito po yung ginamit ko. So nakapag-assemble naman tayo ng malaki din na ganito, pero mas malakas na pump yung ginamit natin. Ito ngayon, ito yung ginamit natin yung matala hose. So ayan po yung setup niya, guys. Kung gusto nyo yung gayahin, napakasimple lang din yung ginamit natin dito. 1 meter na matala hose, tapos itong connection, T-connection, yan. Tapos cable tie, at eto, bato lang po ito, guys. Yan, oh, bato. Tapos cable tie, at ito pampabigat para di po siya lumutang. Ito lang, ganito lang ka simple. Tapos sa ilalim nilagyan ko ng rubber kasi trapal pan po yung ating koi pan para di po siya possible mabutas pag nag-rub itong ilalim nito kasi medyo yan, kita niyo yung bato. Kaya for safety, nilagyan ko po niyan. Napakasimple lang. Ang importante is bumugay yung hangin dito sa ating matala hose para ma-create ng water movement sa ating tubig. So ito, napakasimple lang ng ginagawa natin dito, guys. Binabrush lang po natin to. Brush lang po natin. Ayan. Kaka-brush ko lang po kasi nito kahapon, kaya yan. Di ko na nakita itong line na to. Napuno na po siya ng lumot. Ito ngayon, meron na naman, oh. Ayan. So kailangan pa talaga natin to regular na chine-check. Kasi pag di po natin yun chine-check, yun nga, palit na palit po tayo ng matala hose. Yan din po yung na-observe ko po noon nung di ko pa nalilinisan yung matala hose na ginagamit ko, ay tumitigas yung mga lumot. Kaya yan, wala nang hangin na lumalabas. Kaya kailangan pa talagang i-maintain. Napakasimple lang naman, brush lang, kunin tapos balik na agad sa koi pan. Before natin ibalik yung air diffuser natin, eto, walang disturbance tubig. Kitang-kita yung mga alagang koi natin. Ito yung benigoy, kangke natin. So sa mga nagtatanong, sagutin na rin po natin yung size ng ating koi pan. 3 feet po yung lalim nito, 12 feet po yung haba, tapos yung lapad po niya ay 4 feet. So nasa mga 4.6 tons yung ating koi pan. Sakto, feeding time nila, kaya pakainin natin. Kalimutan kong iangat. Ayan. Need natin iangat to para di makapasok yung mga koi food. So yun po mga kahabi, yan po yung ginagawa nating maintenance sa ating matala hose. Napakasimple lang po nito mga kahabi, pero baka makatulong po sa iba nating kahabi na di pa nakakita ng videos natin. Pakishare na naman po ito para makatulong din po tayo sa kanila. Yun, maraming salamat po sa panonood mga kahabi. And see you po ulit sa susunod na video. Happy fish keeping!
Peace out.